Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay may ihanda akong maikling kwentong para sa inyo at sana ay inyong magustuhan. Handa na ba kayong makinig? Okay, magaling! Ngayong araw, ang pamagat ng aking maikling kwentong inihanda para sa inyo ay Si Maria Mapangarapin. Pamilyar ba sa inyo ang kwentong ito? Narinig niyo na ba ang salitang mapangarapin? Kung hindi, atin na itong simulan. Magandang dalaga si Maria. Masipag siya at masigla. Masaya at matalino rin siya. Ano pa nga't masasabi siyang ulirang dalaga? Ano nga ang pangalan ng magandang dalaga? Maria! Ayan, magaling! Kaya lang, sa sobra siyang mapangarapin, umaga at tanghali man ay nangangarap siya. Lagi na lamang siyang nakikitang nakatingin sa malayo. Waring nag-iisip at nangangarap ng gising. Gising! Dahil dito, nakilala siya sa tawag na Mariang Mapangarapin. Hindi naman nagalit si Maria, bagkus pa nga'y ikinatuwa pa yata niya ang bansag na ikinabit sa kaniyang pangalan. Minsan, niregaluhan siya ng isang binata, ng isang dosenang dumalagang manok. Tuwang-tuwa si Maria. Inalagaan niyang mabuti ang alagang ibinigay sa kanya ng nag-iisa niyang manliligaw. Nagpagawa siya sa kanyang ama ng kulungan para sa kanyang mga manok. Higit sa karaniwang pag-aalaga ang ginawa ni Maria. Pinatukan niya at pinainom ang mga ito sa umaga, tanghali at sa hapon. Dinagdagan pa ito ng pagpapainom ng gamot at pataba. At ipinangarap ni Maria ang pagdating ng araw na magkakaroon siya ng mga inahing manok na magbibigay ng maraming itlog. Dumipas ang ilang buwan hanggang sa dumating ang araw na nangitlog ang lahat ng kaniyang inahing manok. 12 itlog ang ibinibigay ng mga inahing manok araw-araw. At kinikwenta ni Maria ang bilang ng itlog na ibibigay ng 12 alaga niyang manok sa loob ng 7 araw sa isang linggo. Kitang-kita ang saya ni Maria sa kanyang pangarap. At inipon na nga ni Maria ang itlog ng mga inahing manok sa araw-araw. Nabuo ito sa 5 dosenang itlog. At sa isang araw ng linggo ay pumunta siya sa bayan. Bayan! Ayan, sa bayan. Magtitinda! Oo, ititinda niya. Sunong niya ang 5 dosenang itlog. Habang nasa daan, ay nangangarap ng gising si Maria. Ipagbibili niyang lahat ang 5 dosenang itlog. Pagkatapos, bibili siya ng magandang tela. Ipapatahi niya ito ng isang magandang bestida. At saka lumakad na siya ng pakendeng-kendeng. Lalong paganda ng paganda ang paglalakad ni Maria habang pakendeng-kendeng. Nang biglang, boosh! Nahulog ang 5 dosenang itlog ni Maria. Hindi nakapagsalita si Maria sa kabiglaan niya. Saka siya umiyak ng umiyak. Naguho ang kaniyang pangarap kasabay ng pagbagsak ng 5 dosenang itlog na kaniyang sunong-sunong. At diyan nagtatapos ang kwento ni Maria Mapangarapin. Maganda ang mensaheng nais iparating ng kwento dahil patungkol ito sa kung paano tayo mangarap. Walang masama sa pangangarap sapagkat ito ang isang layunin ng tao habang siya ay nabubuhay.
makamit at magtagumpay sa buhay. Nagiging masama lang ito kapag gumagawa na tayo ng mga bagay na minsan ay nakakasakit ng damdamin ng iba. Masamang bagay na natatapakan na ang reputasyon at nakukuha na ang kanilang mga karapatan para lamang marating mo ang iyong pangarap. Ang iniregalong mga dumalagang manok kay Maria ay sumisimbolo sa oportunidad na ibinibigay sa atin upang gamitin para umunlad sa buhay. Kailangan lang natin ng matibay na paniniwala at maayos na adhikain para magtagumpay tayo. Nahulog ang dose-dose ng itlog dahil walang focus si Maria na sunong ang mga ito. Tulad din ng ating mga pangarap, kailangan meron tayong direksyon at maging maingat palagi upang mas mabilis nating makamit ito. Kailangan ng matinding focus para alam mo kung ano ang iyong tinatahak at layunin sa buhay. Talagang nakikita ko rin ang aking sarili kay Maria kasi minsan ay meron ding mga panahon na nagkakamali ako. Ang pagkakamaling iyon ay nagiging leksyon para bumangon at magsimula akong muli. Sana lang ay hindi si Maria mawala ng pag-asa dahil may dahilan ng lahat. Isa itong paraan para magkaroon ng bagong araw at gawing maayos at mabuti ang bagay na magdadala sa atin sa tagumpay.